Ma'am, gusto ko pong bumili ng siopaw. Hoy, Day, mukhang malapit ka ng mga anak. Walang sustansya yang siopaw. Ma'am, siopaw lang po talaga ang gusto ko. 60 sentimo ang isang siopaw. Hoy, Day, walang laman ang card mo. Hindi pwedeng mangyari yon. May laman talaga ang card ko. Siya yung buntis na estudyante sa Starlake High, hindi ba? Tingnan mo yan, Chan. Ang laki. Ni hindi nga makabili ng 60 sentimong siopaw. Sino ang ama ng bata? Hello, nanay. Ikaw ba ang nag-withdraw ng pera sa card ko? Bakit kailangan ng isang babae ng ganyang kalaking pera? Ako na ang mag-iingat para sa iyo. Nanay, ano ba itong mga damit na pinili mo para sa akin? Ang pangit-pangit nito. Ayoko sa mga ito. Kung ayaw mo, okay lang. Heto, kunin mo, bumili ka ng iba. Nanay, panganganak ko ang gagamitan ng perang yan. Malapit na akong manganak. Pwede bang ibalik mo na ang pera ko? Hindi mo kailangan ng pera para manganak. Humanap ka na lang ng lugar at doon ka manganak. Nanay, Nora, maaga nang namatay ang tatay mo. Matagal na akong nag-asawang muli. Huwag mo na akong tawagan. Kung malaman ito ni Serenity, magagalit siya. nanay, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, ibalik mo ang pera ko. Ay, Nora, anong nangyayari? Huwag mong sabihin, dito ka sa Girls Residence Hall mangganganak. ako. Ang tiyan ko. Masakit na masakit ang tiyan ko. Nora, nasaan ang ama ng bata? Makipag-ugnayan ka agad sa kanya. Dadalhin ka namin sa ospital. Ama ng bata. Doktor, ano ang nangyayari sa lola ko? May sakit sa puso siya. Kailangan niya ng operasyon sa puso. Kailangan mong mag-ipon ng pera. Magkano ang magagastos? 500,000 piso. 500,000. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Kakamatay lang ng tatay ko. Nag-asawa na ulit ang nanay ko. Simula pagkabata, naiwan na ako sa probinsya. Si Lola ang nagpalaki sa akin. Hindi pa kikialaman ng nanay ko si Lola. Kailangan kong iligtas si Lola. Doktor. Doktor, nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap, iligtas ninyo ang lola ko. Tungkol sa gasto sa operasyon, maghahanap ako ng paraan para makakuha ng pera. Pwede bang operahan muna ninyo siya? Anak, may mga patakaran ang ospital. Wala talaga akong magagawa. Tayo na, bumangon ka. Anak, kaya kong sagutin ang gasto sa operasyon ng lola mo. Pero, kailangan mong pakasalan ang apo ko. Pakasalan ang apo ninyo. Nasa koma ang apo ko. Gusto kita na maging shotgun bride ng apo ko. Shotgun bride. Miss, ito ang aking apo. At asawa mo rin. Kumonsulta ako sa dakilang master. Sabi ng master, kailangan nating humanap ng nobya para sa biglaang kasal, at hayaang magkaroon siya ng gabing pangkasal kasama ang aking apo. Kapag nagkasundo na ang kanilang yin at yang, magigising ang aking apo. Ang gabing pangkasal. Pero, sa kanyang kalagayan, posible ba talaga iyan? Talagang posible iyan. Ito ang seremonyal na alak na ibinigay sa akin ng master. Basta inumin ninyong dalawa ito ng magkasama, maaari na kayong magkaroon ng gabing pangkasal. Lola, ibibigay mo ba talaga sa akin ang $500,000? Talagang ibibigay. Sa sandaling magkaroon kayo ng gabing pangkasal, papadalahan ka agad kita ng pera. Nora, isinasaalang-alang ko ang iyong masayang gabing pangkasal. Ito, ang aking asawa. Ang aking asawang nasa koma. Para kay Lola, handa akong gawin ang lahat.
Sino ka? Ako. Ako ang iyong, bigla ang pinakasalan na asawa. Umalis ka. Ayaw kitang makita muli. Umalis ka. Hindi nga siya makatingin sa akin. Hoy, Lola, kumusta na? Lola, nagising na siya. Talaga? Ang galing naman. Nagising na ang apo ko. Tama nga pala ang dakilang guro. Ngayon, maliligtas ko na si Lola. Nora. Lola, gising ka na. May magandang balita ako para sa'yo. Nagawan ko ng paraan para makalikom ng pera. Magagawa na natin kaagad ang operasyon. Nora, Matanda na si Lola. Huwag mong gastusan ako. Lola. Lola. Lola, ano ang kinain mo? Dura mo. Sige na, dura mo. Nora. Alam ni Lola kung gaano ka nagmamalasakit. Pero ang katawan ni Lola, ako ang pinakakilala dito. Wala nang saysay. Ang ating Nora. Lumaki kasama si Lola, napakahirap ng pinagdaanan sa Willow Creek. Hindi totoo yan. Ayaw kong maging pabigat sa'yo, Nora. Hindi totoo yan. Lola, Lola, ilabas natin yan. Dura mo, Doktor. Doktor. Doktor, mula ngayon. Ikaw na lang. Huwag kang matakot. Si Lola at si Itay, magbabantay sa'yo mula sa itaas. Nora. 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 Lola. Lola, huwag kang umalis. Lola. Lola. Buntis ka. Ano, buntis ako. Buntis nga pala ako, sa asawa kong nasa koma. Wala na sina Itay at Lola. Ito na lang ang pamilya ko ngayon. Ipagbubuntis ko ito. Ano ang numero ng tatay? Yung asawa kong nasa koma, ito ba yun? Tatawagan ko siya. Huwag. Huwag mo siyang tawagan. Bakit? Ako na ang lola, para sa babaeng ikakasal sa kanya ng biglaan. Lumabas ka. Ayaw na kitang makita. Lumabas ka. Talagang kinamumuhian niya ako. Hindi niya ako o ang sanggol mamahalin kailanman. Okay na ngayon. Kailangan ko pa ring mag-deliver ng pagkain. Kailangan kumita para sa pagbubuntis ko. Salamat. Delivery person. Hindi ka pwedeng pumasok. Hindi, may nag-order ng pagkain dyan sa loob. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Mukhang hindi mo narinig. Malapit nang dumating si Stephen Prescott. Si Stephen Prescott. Siya ang CEO ng Prescott Corporation. Ang boss na bilyonaryo. Si Stephen Prescott. Isa ka lang delivery person. Hindi ka pwedeng pumasok. Huwag mong ipagsapalaran na makatagpo si Stephen Prescott. Hindi. Seryoso, malalate na ang order ko. Nagmamadali talaga ako. Pakisuyo, papasukin niyo ako. Hoy! Isa ka lang delivery person. Napakababa ng estado mo. Kung mabangga mo si Stephen Prescott, kahit 10 buhay mo pa, hindi mo mababayaran. Lumabas ka, umalis ka na. Hoy! Bilisan mo at umalis ka na. Kaya ngayon ganito, hindi na ba ako mukhang delivery person? Pwede na ba akong pumasok ngayon? Gusto mo bang mapahamak? Hoy! Lumabas ka. Nandito na si Stephen Prescott.
Hello, Stephen Prescott. Stephen Prescott. Ay, siya nga. Stephen Prescott, pasensya na. Ang delivery person na ito, sabi ko sa'yo, mga taong tulad mo, ay hindi dapat narito. Kita mo, ngayon nabangga mo pa si G. Prescott. Tingnan mo, nagawa mo pang madumihan ang damit ni G. Prescott. Umalis ka na ngayon dito. Hoy, hoy. Hoy, G. Prescott, G. Prescott. Kayong dalawa ba ang security dito? Oo, kami nga, oo. Hindi namin kailangan ng mga taong tulad ninyo dito. Tanggal na kayo. Umalis na kayo. Pakiusap, G. Prescott, maawa kayo. Pakiusap, G. Prescott, nagmamakaawa ako. Mahal, mahal. Ano ang tawag mo sa akin? Asawa. Ang pick-up line na yon ay sobrang luma na. Buntis. Nagkamali ba ako at akala ko ibang tao ka? Nagkamali nga siguro ako. Paano pwedeng si Stephen Prescott, ang asawa kong nasa koma? Paano siya maging ama ng anak ko? Sus, malalat na ang delivery ko. Pare, narinig ko nung 8 buwan na ang nakalipas. Naghanap si Lola ng quickie bride para sa'yo. Kinuha niya ang iyong pagkabirhen. Noong panahong iyon, nasa coma ka pa. Ang quickie bride na yun, ay nagpatuloy lang at ginawa yun. Iba talaga siya. Stephen, narito ang tubig mo. Kaya ang quickie bride na yun, ay nakipagtalik sa'yo at tumakas. Simula noon, hinahanap siya ni Lola. Gusto pa nga ni Lola, na ang quickie bride na yun, ay magbigay sa'yo ng maraming anak para mabigyan mo kami ng $1 billion ng mga tagapagmana ng pamilyang Prescott. Iisa lang siyang binayaran ni Lola. Ni hindi ko nga siya gusto. Kapag nahanap siya ni Lola, ihiwalay ko pa rin siya. Kapag nahanap na siya ni Lola, makakapag-file na ako ng divorce. Sige, pre. Huwag muna natin pag-usapan, yung babaeng pinakasalan mo ng mabilisan. Maraming magagandang babae dito. Papapuntahin ko dito ang ilan para tingnan mo. Halika na, papasukin mo na sila. Hello, Mr. Prescott. Tol, tingnan mo, kung may nagustuhan ka. Paalisin mo silang lahat. Tol, wala kang nagustuhan? Anong tipo ba ng babae ang gusto mo? Paumanhin po. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano makarating sa lugar na ito? Huwag mo akong tanungin. Wala akong alam. Paumanhin po. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano makarating sa lugar na ito? Tol, bakit mo tinitingnan ng matagal, yung babaeng buntis? Huwag mong sabihing type mo siya. Buntis na siya, nagde-deliver pa rin ng takeout. Nasaan ang asawa niya? Talagang iniwan siya ng asawa niya. Paano mo nalaman? Hahayaan mong lumabas ang asawa mo para mag-deliver ng pagkain, na ganoon kalaki ang tiyan. Ano pa ba yon kundi iniwan ka? Hatsing. To, bakit ka biglang humatsing? Ah, sabi nila kapag bigla kang hamatsing, may nagmumura siguro sa'yo. Nakakainip. Nadroga ang kapatid ko. Mag-set up ka ng babae para pumasok sa kanya ngayon. Sino ang ipapadala mo? Stephen Prescott. Matagal ko nang hinahangaan si G. Prescott. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataong makilala siya. Ako si Brianna Ford.
Supermodel. Mga kurba sa lahat ng tamang lugar. Napakaganda ng katawan. Narito upang pasayahin ang kapatid ko. Hindi masama. Nasa room 609 ang kapatid ko. Hanapin mo siya. Salamat, Stephen Prescott. Room 906. Dito nga ito. Hello. Bakit ang init dito? Bakit ang init dito? Hello, narito na ang iyong delivery. Ikaw pala. Hoy, pare, ramdam mo ba talaga ang init? Pinadala ko ang isang babae doon para sa'yo. Magkano ang binayad niya sa'yo? Oh, ito ay isang rush job. Binigyan niya ako ng 500. Ginagawa mo ang ganitong bagay para sa 5 milyon? Pakawalan mo ako. Ang isang buntis ay kayang gumawa ng ganitong bagay. CJ, magaling talaga ako dito. Ang galing. Gaano ka kagaling? Lahat ng tinulungan ko, laging binibigyan ako ng 5-star review. Mukhang marami ka nang natulungan. Basta magbayad sila, kaya kong tanggapin ng maraming trabaho araw-araw. Mukha kang magandang maliit na bulaklak. Hindi ko inaasahan yon. Umalis ka na. Hoy, hindi mo pa ako binabayaran. Stephen Prescott, anong ginagawa mo? Bakit ang bango niya? Ang amoy na yon. Parang naamoy ko na ito dati sa isang lugar. Stephen Prescott, anong akala mo ang ginagawa mo? Buntis ako. Tinanong na kita kanina. At sinabi mong okay lang. Stephen Prescott. Kahit na nalasing ka, hindi mo pwedeng gawin ito sa isang buntis. Hayop ka ba? Bigyan mo ako ng numero ng asawa mo. Ano? Tatawagan ko ang asawa mo. At papapuntahin siya rito para iuwi ka. Walang asawa. May asawa ako. May asawa pala ako. Stephen Prescott. Yun ang usapan. Nasaan na ang pera ko? Stephen Prescott. Huwag kang magloko, may asawa ako. Hindi ba binigyan ka ng asawa mo ng panggastos? Wala akong ibibigay kahit sentimo. Umuwi ka na tanungin mo ang asawa mo, sa asawa mo humingi ng pera. Stephen Prescott.
Narito na ang delivery ng pagkain mo. Bakit hindi mo ako dapat bayaran? May utang ka pa sa akin na $500 na tip. Ang kapal naman ng mukha. Hindi ba't sabi nila si Stephen Prescott ay nasa room 609? Bakit hindi natin siya makita? Nasaan na ba siya? Brianna, tingnan mo. Hindi ba yan si Stephen Prescott? Bakit si Stephen Prescott lumalabas ng room 906? Stephen Prescott. Diyos ko, Brianna. Yung buntis na delivery girl ay lumabas din sa kwarto ni Stephen Prescott. Huwag mong sabihin na si Stephen Prescott ay may gusto sa buntis na yun. Kanina lang, si Stephen Prescott ay patuloy na tumitingin sa buntis. Ang kapal talaga ng mukha, buntis na nga, nanlalaki pa kay Stephen Prescott. Panoorin mo kung paano ko siya aawayin. Anong ginagawa mo? Halika rito. Bitawan mo ako. Pumasok ka dyan. Pumasok ka, ay. Kayong mga ito, sino ba kayo? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Pagtingin ko sa'yo, estudyante ka pa lang, di ba? Nagpapasyal-pasyal ka pa rin ng ganyan kalaki ang tiyan, at nang ahas ka pang manlinlang kay Stephen Prescott. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, akin lang si Stephen Prescott. Hindi ko sinubukang manlinlang sa kanya. Huwag kang magpanggap na inosente. Nakita ka namin na lumabas sa kwarto ni Stephen Prescott. Ang isang babaeng tulad mo na buntis, hindi dapat mag-isip na makipagkumpetensya kay Brianna Ford, ang aming pinakasikat na supermodel. Bawat dagdag na tingin ni Stephen Prescott sa'yo, kasalanan mo lahat yan. Sa matigas mong bibig na yan, isang bogbog lang, magpapakumbaba ka na. Aray. Aray. Aray, suntukin siya. Dugo. Dumudugo ako. Manganganak na ako. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa inyong lahat. Pakiusap, hayaan niyo akong umalis. Manggang anak ka na nga ba talaga? Bilang isang estudyante, sino ba ang nakarelasyon mo, kaya ka nabuntis? Hindi ulila ang anak ko. Siya ang mahal kong anak. May ama siya. Ang anak ng kung sinong lalaki, hindi dapat ipanganak. Aray. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Nagmamakaawa ako. Stephen. Dumudugo ako. Nasa banyo ako, manganganak na. Pwede ba, tulungan mo kami ng anak natin. Pare. Ang antidote. Kung maulit ito, Pare, sumusumpa ako. Hindi na ito mauulit. aalis na ako. Pare. Ang babaeng pinakasalan mo ng biglaan ay tumawag sa'yo. Bakit ako niya tinatawagan? Pera lang ang habol niya sa akin. Ang babae na ganun ang pinakaayaw ko. Napaka-shallow at materialista. Tol, bakit di mo sinasagot ang tawag? Sige na, sagutin mo. Mahal. Mahal, pakisagot naman ang telepono. Mahal. Tol, sagutin mo na. Tingnan natin kung ano talaga ang gusto niyang sabihin sa'yo. Hello. Mahal. Mahal, sinagot mo rin. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko? Ayaw na kitang makita. Mahal, huwag mong ibababa ang tawag. Alam kong ayaw mo akong makita. Pero ako, parang manganganak na ako. Buntis ako sa'yo. Ano nung sinabi mo? Buntis ka. Ang babaeng yun na mabilisang kasal, ay buntis pala? Ang Prescott Estate ay magkakaroon na ng bilyonaryong tagapagmana. Magiging tatay ka na. Pagkatapos ng gabing yon, nabuntis ako. Ngayon, dumudugo na ako. Baka manganak na ako dito sa banyo. Nasaan ka ngayon? Nasa banyo ako ng Riverview Hotel. Manganganak na ako dito sa banyo. Nandito rin pala siya. Paano nangyari yon? Pupunta na ako dyan. Hoy, tol, hintayin mo ako. Stephen Prescott.
Bakit kayo bumalik? Nasaan ang si ng babae? CR ng babae. Tigilan mo na ang kalokohan. Dalhin mo na ang kapatid ko. Mangganganak na ang hipag ko sa CR ng babae. Kung may mangyari man sa bilyonaryong apo ng Prescott Estate, wala sa inyo ang makakasagot. Hoy, Stephen Prescott, dito. Dito ang CR ng mga babae. Dito po. Malapit na ang asawa ko. Wow! Pupunta dito ang asawa mo. Nanginginig na kami sa takot. Anong trabaho ng boyfriend mo? Katulad mo rin ba siya? Delivery boy? Malamang, nagtatrabaho sa konstruksyon, nagbubuhat ng ladrilyo. Akala mo matatakot kami sa boyfriend mo sa kalsada? Huwag mong sabihing ang asawa mo, ang pinakamataas na boss sa Rivergate, si Stephen Prescott. Kung si Stephen Prescott ang asawa niya, luluhod ako ngayon at hihingi ng tawad. Brianna, huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanya. Naglakas loob siyang makipag-away kay Stephen Prescott. Turuan natin siya ng leksyon. Hawakan mo siya para sa akin. Mahal. Darating ka ba talaga? Kailangan ka na naming mag-ina. Tutulungan kita ngayon, at aalisin ang anak mo. Stephen Prescott. Mahal. Dito na. Stephen Prescott. Bilisan mo at umalis ka na. Anong dala mo rito, Stephen Prescott? Naku, Brianna. Yung random na lalaki. Siya kaya si Stephen Prescott. Stephen Prescott, bakit ka nandito? May tao ba sa loob? Wala. Tabi ka. Stephen Prescott, CR ng babae ito. Sigurado ba kayong papasok kayo? Stephen Prescott, napaka-importante mo para dito. Mas mabuting manatili ka na lang sa labas. Kung may makakita, kay Stephen Prescott na papasok sa safe ng babae, talagang masisira ang reputasyon mo. Eh bakit nyo hinaharangan ang pinto? May ginawa ba kayo sa mga tao sa loob? Wala, hindi namin ginawa. Hindi ko ginawa. Alam mo ba kung sino ang nasa loob? Kapag nalaman kong sinubukan yung saktan sila. Wala na kayo. Dalhin nyo sila palayo. Opo, sir. Stephen Prescott, hindi. Talagang wala pong tao sa loob. Sa loob, walang tao. Stephen Prescott. Broad, pumunta ka at tingnan mo agad. Ang iyong tagapagmana at ang iyong bagong nobya. Tingnan mo kung okay lang sila. Stephen Prescott, walang tao sa loob. Stephen Prescott. Ayan na, wala na ako. Wala na, talagang wala na ako. Paano ba't walang tao rito? Kuya, Saan napunta ang lahat? hindi ba't sinabi mo, nandito ang bagong kasal na nobya? Stephen Prescott. Bakit nandito si Stephen Prescott? Nandito si Stephen Prescott. Pababayaan kong mabuhay ka. Umalis ka na. Dumating si Stephen Prescott. Hindi ito ang asawa ko. Hindi na ako makapaghintay pa. Stephen Prescott, tayo-tayo lang ang nandito. Walang ibang tao sa paligid. Stephen Prescott, sa tingin mo may nagbibiro sa'yo? Niloloko ka. Ang lakas ng loob nilang lokohin ako ng ganito. Lahat ng sinasabi tungkol sa pagbubuntis at pagdurugo, peke lahat iyon. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan siya. Stephen Prescott, may problema. Nawala si Madam Prescott. Paano nawala si Lola? Malamang tumakas na naman siya para hanapin ang bagong kasal na nobya. Bilisan niyo at hanapin si Madam Prescott. Tara na. Bakit wala pa rito ang asawa ko? Alam ko na, wala siyang pakialam sa akin o sa sanggol. Ambulansya. Kailangan ko ng ambulansya. Ah! Nora Carter. Nora Carter, nasaan ka? Pinahanap mo talaga sa lahat ng dako ang lola. Hoy, anong nangyari sa babaeng buntis na ito? Dumudugo siya. Tumawag ng ambulansya, bilis.
Excuse me, umusog naman po kayo. Nora Carter. Nora Carter. Sa wakas ay nakita na kita, Lola. Ano nang nangyayari? Nora, buntis ka. Bilisan mo, kunin mo na ang manugang mo. Sa ospital, dalian mo. Magkakaroon ka na ng apo sa tuhod. Hoy, mabait na bata. Huwag kang matakot. Halika na. Hoy, narito ang lola mo kasama mo. Huwag kang mangamba. Dadalhin ka ng lola mo sa ospital. Tingnan mo ang tiyan niya, ang laki. Kaya kambal ito. Nora Carter, gising ka na. Lola. Ang baby ko. Huwag kang mag-alala. Ligtas na ngayon ang iyong sanggol. Kambal ang dinadala mo. Haha. Kambal ang magiging anak ko. Malapit ka ng manganak. Manggang anak ka na talaga. Kaya, siguraduhing magpahinga ng mabuti. Nakuha ko. Salamat, Doc. Walang anuman. Nora Carter. Sa pamilya Prescott, iisa lang ang supling sa bawat henerasyon. Hindi ko inakala, napakakasalan mo agad ang apo ko. Hindi mo lang siya ginising. Ngayon ay kambal pa ang dinadala mo. Ikaw ang pinakamalaking kontributor sa pamilya Prescott. Lola, dahil wala akong pera pampa-check up. Hindi ko talaga alam na kambal ang dinadala ko. Walang pera? Ano nang ibig mong sabihin? Ipapapadala ko kay Stephen ang 100 milyon sa iyo bilang gastos. 100 milyon? Nora, hindi mo pa ba alam kung sino ang asawa mo? Hindi. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon, makinig kang mabuti. Ikaw ang asawa ng isang bilyonaryo. Ang mga sanggol sa iyong tiyan ay mga bilyonaryong gintong apo dahil ang asawa mo ang malaking boss sa Rivergate. Si Stephen Prescott na may net worth na bilyon-bilyon. Hindi ba bilyonaryo siya, Prescott? Prescott. Prescott ano ulit? Ay naku, bakit hindi ko maalala? Nitong mga nakaraang araw, paulit-ulit akong nakakalimot. Yung doktor, sabi mayroon daw akong dementia. Manugang na babae, magagalit ka na ba sa lola mo? Lola, paano kita magagalitan? Gusto na gusto kita. At gusto ko rin ang manugang kong babae. Alam mo, Lola, nakakalimot na ako sa lahat ngayon. Pera't may isang bagay na hindi ko nakakalimutan. At yun ay ang paghahanap sa manugang kong babae. Mula nang umalis ang lola ko, siya na lang ang tanging tao sa mundo na tunay na mabait sa akin. Para siyang tunay kong lola. Voicemail. Tumawag ang asawa mo. Hello. Apo. Lola, ilang beses na kitang tinawagan, bakit hindi ka sumasagot? Nasaan ka ngayon? Apo, may magandang balita ako para sa iyo. Nahanap ko na ang manugang mo. Ngayon, kasama ko siya. Ano? Nahanap ng lola mo ang asawa mo sa flash marriage? Hindi mo alam tungkol sa asawa mo. Ano naman tungkol sa kanya? Engkanto, buntis ang asawa mo, kambal. Magiging tatay ka na. Pero, itong sorpresa ang asawa mo. Gusto niyang sabihin sa iyo mismo. Ikaw na paslit, anong klaseng asawa ka? Iniwan mo ang asawa mo, na mag-isa lang doon? Magmadali ka, ngayon, agad, pumunta ka rito, at isama mo ang asawa mo. Siya nga pala ang asawa mo, ay mayroon ding malaking sorpresa. Para sa'yo. Nakakatawa. Kasi may sorpresa rin ako na inihanda para sa kanya. Pair, Anong klaseng sorpresa ang nakuha mo para sa flash wedding bride mo? President, narito ang mga file na hiniling mo. Ibigay mo sa akin. Nasaan na kayo ngayon? Pupuntahan ko kayo kaagad. Lola, may performance ako sa susunod. Hayaan mo siyang hanapin ako sa Northcrest University. Pumunta ka na sa Northcrest University at makipagkita sa asawa mo. CJ. Nora, ikaw at ang asawa mo ay pwede magkita sa Northcrest University. Ha. Lola, sa tingin ko hindi niya ako magugustuhan. At malamang hindi rin niya magugustuhan ang baby natin. Pare, dapat kunin mo ang divorce papers at hanapin mo ang asawa mong nakilala mo lang ng biglaan. Maghihiwalay kayo. Kung may lakas ng loob na magpanggap na buntis para lokohin ako, bakit ko pa siya itatagal kung hindi kami maghihiwalay?
Pero pare, hindi mo pa nga nakikilala ang asawa mong nakilala mo lang ng biglaan. Bakit hindi mo muna siya makilala? Paano kung magustuhan mo talaga siya? Impossible. Paano kung ang babaeng buntis na yon at ang asawa mong nakilala mo lang ng biglaan ay magkamukha? May asawa na ang babaeng buntis na yon. Paano nangyari yon? Walang mas nakakakilala sa apo kaysa sa lola nito. Ang manugang kong babae ay napakagandang babae. Ang apo ko ay siguradong magkakagusto sa'yo sa unang tingin. Ha ha ha. Teka, pare. Sinasabi mo ba na kung ang babaeng buntis na yon ay walang asawa, ay lalapitan mo lang siya? Ganon ang ginagawa niya. Hindi ko gusto yon. Anong klaseng gawain? Anong klaseng gawain? Hindi ba't ikaw ang pinakakabisado sa mga ginagawa niya? Hindi ba't ikaw ang nagdala sa kanya dito? Pare, seryoso, may maling akala ka ba? Bahala na. Huwag mo nang banggitin uli ang babaeng buntis na yon. Anyway. Mula ngayon, hindi na ako muling makikipagkita sa kanya. Tara na, sa Northcrest University. Pare, isama mo ako. Ikaw at ang asawa mong nakilala mo lang ng biglaan. Nagmamadaling magkita na may sorpresa sa dalawang. Panig, hindi ko to pwedeng palampasin. Hintayin mo ako. Magsisimula na ang performance. Maganda ba ang suot kong damit sa tingin nyo? 80,000 pesos ang halaga ng damit na ito, alam nyo. Ang ganda, Jenny Cooper. Siguradong mas magiging outstanding ka kaysa sa lahat sa performance ngayon. Walang makakatalo sa'yo. Sino yung tanga? Hoy! Hindi ba ito si Reyna ng Universidad ng Northcrest, Nora Carter? Ano naman kung Reyna siya ng universidad? Buntis na buntis pa rin siyang pumasok sa klase. Walang nakakaalam kung sino ang ama. Nandito ako para mag-perform sa showcase, hindi para makipagtalo sa inyo. Hoy! Nora Carter. Para makapag-perform sa showcase, kailangan mong magsuot ng formal dress. May formal dress ka ba? Formal dress, ni 50 sentimos na tinapay nga, hindi niya kayang bilhin. Nora Carter. Nora Carter, sino ba talaga ang asawa mo? Galing ka sa Willow Creek. Kaya ba napangasawa mo ay isang probinsya nung istambay? Walang-wala, ha? Dapat umuwi ka na lang sa Willow Creek at dyan mo ipanganak ang anak mo. Ang tunay na bituin ng showcase ngayong gabi ay si Jenny Cooper, walang duda. Lehitimo ang pagbubuntis ko. Ayokong ang pagbubuntis ko ay makasira. Sa pag-aaral ko, kailangan kong sumali sa Showcase ngayong gabi. Nora Carter. Huwag kang masyadong matigas ang ulo, magsisisi ka. Stephen Prescott. Nora Carter, bakit ka nandito? Estudyante ka ba dito? estudyante ako. So estudyante ka, at nagtatrabaho ka pa rin sa labas? Nagtatrabaho ako sa labas dahil kailangan kong kumita ng pera. Oh, Stephen Prescott. Pwedeng makahingi ng pera. Gusto kong bumili ng damit para sa isang pagtatanghal. Wala ka bang sapat na pera para bumili ng damit? Ang asawa mo, ayaw kang bigyan ng pera. Paano nakilala ni Nora Carter? Si Stephen Prescott. Mukhang gold digger nga siya. HMPH. Ano naman kung gold digger siya? May asawa na siya at buntis pa. Stephen Prescott, hindi mo siguro alam. Itong si Nora Carter ay naglalakad na may baby bump, pera ang asawa niya ay hindi kailanman nagpakita. Hindi pa nga nabibigyan ng pera para bumili ng damit. Ni hindi niya kayang bilhin ang isang tinapay na 60 sentimo. Totoo ba ang sinasabi nila? Ang asawa mo ay hindi nag-aalala sa'yo. So, alam ba ng asawa mo na nagtatrabaho ka sa labas? Sinusuportahan talaga ako ng asawa ko sa pagtatrabaho. Ha? Hindi lang siya hindi nagbibigay ng pera, hinahayaan pa niyang magtrabaho sa labas ang asawa niya para kumita. Anong klaseng asawa yan? Sumama ka sa akin. Ngayon na, ipakilala mo sa akin ang mong asawang walang kwenta.
Kung hindi ko siya pagalitan ngayon, hindi ako si Stephen Prescott. Dito kami nagkita. Ang asawa ko ay dapat paparating na, di ba? Mahal, nandito ka na ba? Nasaan ka na? Stephen Prescott, magkita na lang tayo sa Northcrest University Cafe. Lalabas na ako para makipagkita sa isang tao. Pangako, tutulungan kita mamaya. May kikitaan din ako. Pare, yung babaeng ikinasal mo nang dahil sa buntis, nasaan na siya ngayon? Malapit na siyang dumating. Pare, ano ba itsura ng babaeng ikinasal mo nang dahil sa buntis? Wala akong ideya. Parang pinilit niyang pumasok. Siya yung unang nakasex mo. Hindi ako makapaniwala. Hoy, dumadating na siya, dumadating na siya. Buntis na babae. Stephen Prescott, bakit ka nandito? Hindi ba ako dapat ang nagtatanong? Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para makipagkita sa asawa ko. Nandito siya para makita yung asawa niyang loser. Ang coincidence naman, nandito ako para makipagkita sa babaeng ikinasal ko nang dahil sa buntis. Sa totoo lang, gusto ko rin makita yung asawa mong loser. Sabay na tayong pumasok. CJ, ikaw pala. Ikaw pala. Kuya, bakit ka nakaupo kasama ng babaeng buntis? Hoy, babaeng buntis, hindi ka pwedeng umupo dito. Stephen Prescott, nakaupo ako mismo dito. Ikaw, babaeng buntis. Sinabi ko na sa'yo, hindi kita bibigyan ng pera. Bakit hindi mo ako pwedeng bigyan ng pera? Karapatan ko yon. Nasaan ang asawang tamad mo? Nakaupo ako dito dahil narito ako para makita ang asawa ko. Makikita ang asawa niya. Hindi ba't mesa 6 ito? Mali ba ang impormasyong ipinadala ko? Mesa 6 ito. Mesa 6 ma ito sigurado. Pero, bakit nandito si Stephen Prescott? Kuya, sabi nitong babaeng buntis, nandito daw siya para makipagkita sa asawang tamad niya. Huwag mong sabihin ang asawang tamad niya ay ikaw. Teka, ikaw ba ang Asawa kong napilitan. Nora Carter? Ikaw. Nora Carter. Kyle Moore. Bakit ka nandito? Magkasama tayong lumaki sa Willow Creek. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? At narinig ko na simula nang mabuntis ka. Maraming tao sa Star Lake High ang nambubuli sa'yo. Mula ngayon, ipagtatanggol kita. Kyle Moore, ako. Sino ka ba, anyway? Ako. Ako ang asawa ni Nora Carter. Ama ng kanyang anak. Kanina lang, akala ko halos. Ang babaeng buntis na ito ay talagang akin. Babaeng pinakasalan ko dahil sa pagbubuntis. Mali pala ang akala ko. Nora, halika na tayo. Wala kayong pupuntahan. Ano ba ang ginagawa mo? Ikaw pala ang asawa niyang pabigat. Matagal na kitang tinitiis. Hoy! Sinapak talaga ni Kuya ang isang tao para sa babaeng buntis na ito. Stephen Prescott. Bakit mo sinapak ang isang tao? Hoy! Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nora, Kyle. Ano ba ang ginagawa mo? Nora Carter, Nora Carter. Ano? Ganyan ka nakalaki ang tiyan. At siopaw lang ang pinapakain sa'yo ng asawa mo. Ni hindi ka man lang bilhan ng damit, ni perang gastos ay hindi binibigay, at pinagtatrabaho ka pa ng ganoon para lang kumita. Sa totoo lang, sa asawang ganyan, dapat hiwalayan mo na siya agad. Stephen Prescott. Wala kang pakialam sa personal kong buhay. Ayaw mo talagang makinig, ha?
May tumutulak sa akin. Mga anak ko. Kasi inapi mo ang nanay nila. Mga anak mo, Kambal ang dinadala ko. 2 bata pala ang nasa loob niya. Bakit ba nakakatuwa? Ang paghipo sa mga anak niya. Pare. Hinayaan mo lang na umalis ng ganoon, ang babaeng buntis? Kambal ang dinadala niya. Anong kambal? Hindi ako makapaniwala na ang asawa ng babaeng buntis na yun ay ganoon kahanga-hanga. Sa aming Prescott Estate, isang bata lang ang pinagkakaloob. Hindi namin pinapangarap ang magkambal. Anong ibig mong sabihin? Nag-aalinlangan ka ba sa akin? Hindi ako maglakas loob, pare. Pare, wala ka bang gagawin para sa kanya? Hello po. Pasensya na po, kayo po ba si Miss Nora Carter? Ako nga. Ako po ang assistant ni Stephen Prescott. Sumama po kayo sa akin. Miss Nora Carter, isasponsoran namin ang isang damit para sa inyo, para makasali kayo sa showcase performance. Nag-aayos ng makeup para kay Miss Carter. Tapos na ang performance report ko. Yun na ang lahat. Salamat sa inyong lahat. Jenny Cooper, talagang nang ibabaw siya sa lahat at naging sentro ng atensyon. Nora Carter, hindi ka lang talaga kalaban ko. Susunod, pakikuha si Nora Carter. Nora Carter. Nora Carter. Ha? Nasaan na siya? Guro. Hindi kayang bumili ng damit ni Nora. Kaya hindi siya magpe-perform sa showcase na ito. Kanselahin na lang natin ang parte niya. Sandali lang. Wow! Naku po, ang ganda-ganda talaga ni Nora Carter. Yung suot na damit ni Nora, parang nakita ko na yan sa magazine dati. Ang mahal-mahal niyan. Nung lumabas si Nora, napawi niya si Jenny Cooper. Bakit si Jenny Cooper? Nakagown. Saan pa ba siya nakakuha ng ganyang damit? Wow! Ang ganda niya talaga. Nakakainis. Kumusta, mga guro at kaklase? Ako si Nora Carter mula sa class 27. Ang showcase topic ko ay ang paggamit ng bamboo weaving floral elements sa modern fashion, design. Bro. Tapos na, bro. Nahuhulog na ang CEO sa babaeng buntis. Totally in love ka na ngayon. Talagang nahulog ka sa pag-ibig, ha? Pero, yung buntis na yun, ay ang cute-cute talaga. Kaya naman pala gusto mo siya, pare, yung asawa niya. Ayaw pa siyang bilhan ng damit, tapos ikaw ang bumibili para sa kanya. Ang pinakamaganda pa, latest collection yung damit na yan, $2 milyong ang halaga niyan. Ito ang buong ulat para sa aking pagganap. Salamat sa inyong lahat. Nora Carter. May magandang balita akong i-anunsyo. Kanina lang, may isang misteryosong sponsor ang nagtatag ng scholarship para sa iyo. Ang premyo ay $100,000. Professor, gusto kong malaman kung sino yung misteryosong sponsor. Gusto ko siyang pasalamatan. Ito ay isang anonymong donasyon. Ang sponsor na ito ay ayaw ipaalam ang pangalan nila. Sige, salamat po, Professor. Paano napakaswerte ni Nora Carter? Bro. Nagpapakalat ka lang ba ng pera sa buntis? Una scholarship, tapos designer dresses. May pera ako. Ano naman? Sige.
Hoy bro. May urgent meeting sa opisina. Kailangan ka na nilang bumalik ngayon din. May iba pa akong lakad, sa susunod na lang tayo magkita. Alagaan mo si Lola. Mukhang hindi ko pa rin makikita ang asawa ko sa pagkakataong ito. Hay! Hoy! Manugang! Nakita mo na ba ang asawa mo? Lola! Hindi pa. May urgent daw siyang lakad kaya umalis na siya. Ay, sayang naman. Lola, may sasabihin akong magandang balita. May misteryosong tao na nagbigay sa akin ng $100,000 bilang scholarship. Wow! Yung sponsor na iyon. Magaling talaga ang taste. Manugang. Nagugutom na yata si Lola. Lola, isasama kita kumain. Tara na. Halika na. Lola, umupo ka lang dyan. CJ. Nora. Manugang na babae. Sino sila? Lola. Si nanay ko, stepdad ko, at stepsister ko. Nora. Matagal ka na nilang hinahanap. Ang laki na ng tiyan mo. May magandang balita ako sa'yo. Interesado sa'yo si Raymond Grant. Sabi ni Raymond Grant, basta hindi mo ipapanganak ang batang ito, hindi na niya pag-uusapan ang nakaraan, at pakakasalan ka niya. Sabi rin ni Raymond Grant, maaari niyang ibigay sa'yo ang ₱1,000,000 dote. Tungkol ba iyan sa si Raymond Grant, yung lalaking nasa 60 na, sa matandang yun? Halos kasing edad ko na ang apo niyang babae. Nanay, paano mo ako ipapakasal? Sa isang tulad niya? Nora Carter, ano ba ang ibig mong sabihin? Baka matanda na si Raymond Grant, pero mayaman siya. Tumingin ka nga sa sarili mo. Nagbuntis sa kolehiyo sa isang di kilalang lalaki. Mabait na nga si Raymond Grant, na hindi ka huhusgahan sa nakaraan mo. Tama siya, Nora. Kahit stepdad lang kita. Ang iniisip lang namin ng nanay mo, ay kung ano ang pinakamabuti para sa'yo. Tingnan mo, napakayaman ni Raymond Grant. Ang pakakasalan siya, ang pinakamalaking swerte na maaaring mangyari sa'yo. Paano kung ibigay mo ang swerteng yan? Kay Serenity Walsh? Gusto kaya niya yon? Ikaw, Nora, makinig ka naman minsan. Ilang buwan ka ng buntis. Yung lalaking nagbuntis sa'yo, hindi man lang dumalaw sa'yo. Dapat kang makinig sa nanay mo. Pumunta ka sa ospital. Basta hindi mo ipapanganak ang batang ito. Mapapakasal ka namin kay Raymond Grant. Hindi. Ang anak ko ay ipinagbabawal sa lahat. Nora, sumama ka kay nanay. Makinig ka sa nanay mo, sige na. Bitawan mo ako, hindi ako pupunta. Tigil. Habang nandito ako, gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob na mang-api sa manugang ko. Manugang na babae. Ha? Ang apo mo, yung lalaking nakakasama ng Nora natin, hindi ba? Hayaan mong sabihin ko, ako ang tunay na ina ni Nora Carter. Hindi ako sang-ayon na sila ay magkasama. Isang maliit na ₱1,000,000. At ipapakasal mo ang anak mo sa isang 60 taong gulang na lalaki. Ang mga taong katulad mo ay hindi karapat-dapat maging mga ina. Isang maliit na ₱1,000,000. Kaya mo bang makakuha ng 1,000,000? Ano ba ang ibig sabihin ng 1,000,000? Walang-wala yan sa akin. Tingnan mo ang sarili mo, nakasuot ka ng mga basahan. Kaya mo bang maglabas ng $1,000,000? Narinig ko na hindi nga kayang bilhin ni Nora Carter ang isang 60 sentimos na tinapay sa paaralan. At itong matandang ito, minamaliit pa rin ang 1,000,000. Eksakto. Ang apo mo ay walang-wala talaga. Bakit ka nagbobolang ganyan? Pare-pareho kayong pamilya. Laging minamaliit ang ibang tao. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyong lahat, kahit 1,000,000 ay hindi kayang bilhin. Ang manugang kong babae, dahil sa bahay namin ang dote, ay nagsisimula sa daan-daang milyon. Gusto mong mapasok ang pamilyang ito, ang presyo ay daan-daang milyon. Lola, ang isang manugang na babae na ganito kagaling. Karapat-dapat siya. Ikaw na matandang bruha, mag-imbento ka pa, kung talagang mayroon kang daan-daang milyon. Ipakita mo ang pera ngayon din. May lakas ka ng loob na magsalita, tungkol sa ₱1,000,000 dote, kaya mo ba talagang maglabas niyan? Sige, kung ganoon. Matanda. Hindi mo rin makukuha ang pera, hindi ba? Ayos, dala ko pala ang credit card na ibinigay sa akin ng apo ko. Ito ang dote ko. Ginang Prescott. Sino ba ngayon ang walang bank card? Sino ang nakakaalam kung may pera talaga dito? Ginang Prescott, tignan mo naman ang sarili mo, nakasuot ng mga gasgasan mong damit. Sigurado ako. $1 lang ang laman ng account mo. Ginang Prescott, hayaan mong hulaan ko, walang laman yang card mo, dinala mo lang yang walang lamang card na yan.
Para lokohin kami, di ba? Kung gusto mong malaman kung may pera, ay swipe mo lang ang card at makikita natin. Kung si Ginang Prescott ang gusto ay mapahiya sa harap ng lahat, tulungan na lang natin siya. May isa. Ipakita sa lahat kung magkano ang pera na nasa card na ito. Sige, i-swipe ko na ngayon. Lola. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Si Ginang Prescott, nagkukunwari pa ring wala siyang pakialam. Malapit ka ng mahayag ang totoo. Nagbibiro ka ba? 10 piso lang ang laman ng card na ito. 10 dolyar. Mas malaki pa yan sa inaasahan ko. 100 dolyar. Ginang Prescott, meron ka pang 100 dolyar. Mali ang pagtingin namin sa'yo. 1,000 dolyar. 10,000. 100,000. 1,000,000. Ano? 10 milyon. 100 milyon? Diyos ko. 1 bilyon? Patanjin, bilangin natin ang mga zero ng magkasama. 1 0, 2 0, 3 0, 4 na zero. May 9 na zero. 9 na zero. 1 bilyon nga talaga. Si Ginang Prescott pala, ay may 1 bilyong dolyar. Nakita mo ba ng malinaw? Nora. Nang ikaw ay pumasok sa pamilya namin, mabilis lang ang lahat. Pero ngayon, binibigyan ka ng lola ng 1 bilyong dolyar bilang regalo sa kasal. Para tanggapin ka ng opisyal, bilang tagapagmana ng aming pamilya na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Apo sa pamangkin na bilyonarya. Sino ba talaga si Madam Prescott? Paano naging 100 milyon ang regalo sa kasal? Sino nga ba talaga itong si Nora Carter? Sa anong klaseng pamilya siya napangasawa? Masama ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Na-overload ang card reader. 2 dahilan lang ang pwedeng mangyari. Una, hindi lang 100 milyon. Ang balanse ng account na ito. At ang pangalawang dahilan. Ang bank card na ito ay wala talagang kahit anong pera. Peke lang itong card at may virus na nakalagay dito. Naiintindihan ko na. Yung Madam Prescott, peke ang kanyang card. Walang-wala lang talaga ang apo mo. Peke talaga itong card na ito. Security, arestuhin ninyo ang manloloko. Ano ang ginagawa ninyo? Huwag mong galawin ang lola ko. Bitawan ninyo ang lola ko. May lakas ka ng loob na hawakan ako. Bitawan mo. Matandang bruha ka. Nagpapanggap ka pa riyan. Kunin ninyo ang matandang iyan at saktan ninyo para sa akin. Pagkatapos masaktan, matututo siya. Bitawan ninyo ang lola ko. Huwag siyang hawakan. Ano ba ang ginagawa ninyong lahat? Nandito si Raymond Grant. Sinasabi ko sa inyo, may kapangyarihan at koneksyon si Raymond Grant. Nakilala pa niya mismo si Madam Prescott. Ginoong Grant. Nandito ka na. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Ginoong Grant. Nasalubong mo na si Madam Prescott, di ba? Tapos na yon, di ba? Ako mismo ang nagserbisyo ng tsa kay Madam Prescott. Ang mga taong prestihiyoso tulad ni Madam Prescott. Wala sa inyo ang magkakaroon ng pagkakataong makilala ang isang katulad niya sa buong buhay niyo. Oo, tama ka. Ginoong Grant, kahanga-hanga ka talaga. Kaya, kumusta na ang usapin kay Nora Carter? Pinagtatrabahuhan namin yun. Bilisan mo. Limitado ang pasensya ko, kung hindi dahil sa katotohanan. Siya'y isang estudyante sa kolehiyo at may itsura. Gugustuhin ko pa ba ang isang ginamit na? Ginoong Grant, ngayon, tungkol sa ipinangako mo sa akin. Huwag mong kakalimutan yun. Huwag kang mag-alala. Ginoong Grant, kaninang umaga, may matandang babae dito. May hawak na card, nanloloko ng mga tao. Binibigyan namin siya ng magandang aral ngayon. Talaga? Nasaan siya? Patingin ako. Oh, tama. Ginoong Grant, dapat talagang turuan mo ng leksyon ang matandang to. CJ, Ito yung matandang babae rito. Ginoong Grant, kailangan mong magpadala ng tao dito kaagad at bugbugin siya ng mabuti. ikaw yon, matanda. Madam Prescott, uminom ka ng tsa. Madam Prescott. Paano nakarating dito si Madam Prescott? Bakit siya nandito? Lola, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Raymond, bakit mo sila pinayagan? Napalayain ang matandang ito. Sinungaling at manloloko lang yan. Raymond, bakit mo ako sinasaktan? Tangka, malaki ang nagawa mong pagkakamali. Raymond, may hindi ba pagkakaintindihan dito? Ang matandang ito, siya ay
Ikaw. Raymond, ikaw. Ikaw rin ang gumugulo. Raymond, wala naman akong sinabi. Bakit mo ako sinasaktan ngayon? Kayo naman tatlo, dyan lang kayo. Huwag niyo akong idadamay sa gulo niyo. Raymond, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit hindi mo asikasuhin? Ang matandang ito, sa amin mo pa ibinubuntong. Matanda. Lakas ng loob mong sabihin yan, alam mo ba kung sino siya? Sasabihin ko sa'yo, siya ay, ayan siya. Iyon ang lola ni Nora Carter. Ano? Raymond Grant. Si Nora ay talagang ikakasal sa apo. Nang matandang ito, siya ang manugang na babae. Nang matandang ito. Hindi ko narinig na, ikinasal si Stephen Prescott. Tignan mo siya, ang simpleng-simple ng suot. Hindi siya katulad ng magarat, marangal na ginang Prescott, hindi talaga tugma. Mali pala ako. Ikaw matanda, nagpapanggap ka at nagbabalak ng masama. Nora, paano mo maaaring pakasalan, ang lalaking mahirap na yon? Akin na lang ikaw. Bibigyan pa kita ng 1,000,000 piso bilang dote. Dapat kang magpasalamat. Tumigil ka sa pangarap mo. Hindi kita pakakasalan. Hinding-hindi. Alam mo ba kung sino ako? Si Raymond Grant ay isang CEO, at nitong mga nakaraan, nakipagsosyo siya sa Prescott Corporation. Ang Prescott Corporation ay malapit nang magbigay sa kanya ng malaking kontrata. Tama. Alam mo ba kung ano ang Prescott Corporation? Ang CEO ng Prescott Corporation. Siya ang boss sa Maplewood. Bilyonaryo. Tinatawag siyang Stephen Prescott ng lahat. Umaakyat si Raymond Grant sa gintong hagdan ni Stephen Prescott. Walang hanggan ang kinabukasan niya. Nagtimpla pa ng tsaa si Raymond Grant para kay Ginang Prescott. Ngayon nakikita mo na kung gaano kabait si mama sa iyo, di ba? Si Raymond Grant ay ang klaseng lalaki na hindi mo mahahanap kahit gamit ang flashlight. Nora, sabihin ko sa iyo, kung pakakasalan mo lang si Raymond Grant, hindi lang niya ibibigay sa iyo ang 1,000,000 piso bilang dote mo. Ipapakilala niya ako kay Ginang Prescott at kay Stephen Prescott mismo. Kapag nangyari iyon, makakapag-asawa na ako kay Stephen Prescott. Makakapasok ako sa Prescott Estate. Maging Ginang Prescott. Magiging tunay akong asawa ng bilyonaryo. Kaya iyon pala ang nangyayari. Ako ang iyong anak na tunay. Pera't lagi mo lang akong itinuturing bilang iyong hakbang. Ma, paano mo nagawa ito sa akin? Nora, sumama ka sa akin ngayon din. Hindi pwede. Lumayo ka sa kanya. Ang kapal ng mukha mong mang-api, sa akin at sa aking manugang. Tatawagan ko ang aking apo, ngayon din para pumunta rito. Hello, Lola. Apo, dali-dali ka at pumunta rito. Ako at ang iyong asawa ay inaapi ng ibang tao. Ano? Pare. Si Lola at ang bagong nobya mo, binyuli sila. Lola, kayo, nasaan na kayo ngayon? Kami. Nasa, kami ang Sichuan Hotel. Sige, papunta na ako ngayon. Ihanda mo ang sasakyan. Tinawagan ko na ang apo ko. Papunta na siya rito. Dapat bayaran mo na ang pangatlong hulog. Matandang bruha ka. Natatakot ako, wow. Ang apo mo ay isang talunan lang. Sino ang matatakot sa kanya? Sakto ang timing. Tingnan natin ang talunang iyon, kung ano ba talaga siya. Imposibleng mas magaling siya kaysa kay Raymond Grant. Kapag dumating siya, wala siyang magagawa kundi yumuko kay Raymond Grant at humingi ng tawad. Nora, wag mo silang pansinin. Kapag dumating na ang asawa mo, papatulan niya sila. Lola, nung huling pagkakataon, hindi ko nakita ang asawa ko. Makikita ko ba talaga siya ngayon? Maya-maya, magkikita kayong dalawa. Fair. Nung huli, hindi ko nakita ang bagong nobya mo. Pero ngayon, makikilala ko na siya. Ang lakas ng loob manggulo kay Lola. Gusto ko talagang makita kung sino ang gustong makipag-away sa kanya. Stephen Prescott. Stephen, anong ginagawa mo rito? Ginang Prescott. Lola, okay ka lang ba? Ginang Prescott. Lola, dalhin kita sa General Hospital. Hindi tayo pwedeng umalis. Magbigay kayo ng lugar para sa matandang ito. Dito lang siya mananatili. Hindi pa nga namin nakikilala ang walang kwentang asawa mo. Lahat kayo, umalis kayo sa harap ko. Kuya, Nasaan na ba si Lola at yung babaeng yun? Stephen Prescott. Stephen. Nora Carter. Nora Carter. Nora Carter. Bakit ka nandito? Stephen Prescott, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ang lola ko. May sakit talaga siya, hindi ako pinapayagan ng mga taong ito. Nadalhin siya sa ospital. Pakiusap, nakikiusap ako, tulungan mo siya. Lola mo? Stephen Prescott.
Si Nora Carter ay nakapag-asawa ng isang loser. At ang lola ng loser na yun. Kaya ang lola niya ay isa na namang walang kwentang matanda. Hindi na talaga makapaghintay ang lola ko. Pakiusap, nakikiusap ako, tulungan mo siya. Diborsyo na ba ang asawa mo? Ano? Kung gusto mo ng tulong ko, sige. Pero kailangan mo munang diborsyuhin ang asawa mo. Stephen Prescott. Hindi ako makaalis. Sa isang asawang talunan na ganyan, ayaw mo pa ring hiwalayan. Kung hindi mo, siya hihiwalayan na yon. Hindi kita tutulungan. Hindi na makapaghintay pa si lola. CJ. Stephen, ipinapangako ko sa'yo. Maghihiwalay kami. Tulungan mo lang ako, pakiusap. Pero kailangan kong makita ang divorce certificate mo muna. Babalaan kita. Kung susubukan mong magsinungaling sa akin. Itatapon ko ang asawa mo, diretsong sa dagat, at ipapakain sa mga pating. Umalis ka na. Sabi ng kapatid ko. Ayaw niyang makita ang sinuman sa inyo. Lumabas kayo. Kuya, hintayin mo ako. Lola. Maihahatid na kita sa ospital ngayon. Paano ba nakilala ni Nora Carter si Stephen Prescott? Hindi ko rin alam. Ayos na ang lola mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman, Lola. Ayos ka na ngayon. Talagang kinabahan ako doon. Lola. May nakilala ako kanina. Pinipilit niya ako, nahiwalayan ang asawa ko. May kapangyarihan at koneksyon siya. Natatakot akong magalit siya. Kailangan kong pumunta sa Civil Affairs Office ngayon din. Pasensya na. Hoy, anak. Halika rito ngayon din. Lola. Lola, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nasa ospital? Anak, pumunta ka sa Civil Affairs Office at hanapin ang manugang ko. Yung babaeng pinilit pakasalan ay nasa tanggapan ng sibil ngayon. Anong ginagawa niya doon? Lola, huwag kang ma-stress. Dahan-dahan lang at sabihin mo sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa inyong lahat. Nakasalubong niya ang isang tao. Yung taong iyon, paulit-ulit siyang pinipilit, nahiwalayan ka. Ano? Mas mabuting gibin ng 10 simbahan, kaysa sirain ng isang pagsasama. Ang taong ito ay, sobrang kakaiba talaga, pinaghihiwalay pa ang mag-asawa. Anak, bilisan mo at pumunta ka sa tanggapan ng sibil. Kailangan mong siguraduhin na protektahan mo ang manugang kong babae. Hoy, mahal. Nasaan ka ngayon? Nasa tanggapan ng sibil ako. Gusto kitang hiwalayan. May nagpipilit ba sa'yo na gawin ito? Mahal. Nakakatakot talaga yung tao. Natatakot talaga ako. Kahit na hindi ko gusto, itong babaeng pinilit pakasalan, at desidido na akong hiwalayan siya. Pero ang pagbabanta sa kanya, ang pagpilit sa kanyang hiwalayan ako. Isinusumpa ko na yung taong iyon, ay tiyak na may death wish, hintayin mo ako sa tanggapan ng sibil. Malapit na akong dumating. Anak, kailangan mong ibalik dito ang manugang kong babae, kahit ano pa ang mangyari. Walang palya. At kung makasalubong mo, yung taong nagpipilit sa kanyang maghiwalay, yung napakakakaibang iyon, siguraduhin mong bubugin mo ng mabuti. Ang ganda nito, dumating na ang asawa ko. Ngayon, hindi na ako kailangang matakot kay Stephen Prescott. Hoy, pare. Hindi pa ako nakakita ng ibang taong nang ahas na pilitin ang babaeng napilitang pakasalan. Nahiwalayan ka. Anong klaseng tao sila? Nitong mga nakaraang araw, talagang lagi akong nakakatagpo ng mga kakaibang tao. Tulad ng loser na asawa, ng babaeng buntis, o yung tarantadong nagpipilit sa babaeng napilitang pakasalan, nahiwalayan ako. Bakit ba lahat ng mga siraulo ay ako ang laging hinahanap nitong huli? Pair. Nagsisinat ka na naman. May tao bang nasa labas na nagsusumpa sa'yo? Yung 2 huling beses, hindi mo nakita ang babaeng napilitang pakasalan sa'yo. Pero ngayon, sa wakas ay makikita mo na kung ano ang itsura niya. Interesado ka talaga sa kanya? Ano, hindi naman. Gusto ko lang makita kung sino yung may lakas ng loob na pilitin ka at kunin ang iyong pagkabirhen. At habang nandito ako, makita kung sino yung siraulo. Ginoong Prescott. Nakarating na tayo sa Civil Affairs Office. Narito na ang asawa ko. Mahal. Bakit ikaw? Hoy, ina. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't ikaw ang nagpilit sa akin? Nahiwalayan ang asawa ko. Pilit. Akala mo ba pinilit kita, nahiwalayan ang asawa mo? Ina, seryoso, huwag kang magpakawalang utang na loob, okay? Sinusubukan ko talagang tulungan ka. Inililigtas kita at ang sanggol mo. Hindi. Ayoko.
Nahiwalayan ang asawa ko. Stephen, pakawalan mo ako. Bakit hindi? Bakit ayaw mong hiwalayan ng asawa mo? Ayoko lang talaga. Nahiwalayan ang asawa ko. Huwag mo siyang itapon sa mga pating sa dagat. Ganito ka magtanggol sa kanya. Ibig sabihin ba, talagang mahalaga siya sa'yo? Ako, mahal ko ang asawa ko. Hindi ako makapaniwala. Talagang mahal mo ang loser na yon? Stephen, huwag mo siyang insultuhin. Wala naman siyang ginawa sa'yo. Pakawalan mo ako. Ina. Gusto mo bang ipagpalit ang asawa mo? Anong ibig mong sabihin ipagpalit? Halimbawa, ako. Stephen, huwag. Ina. Binibigyan kita ng pagpipilian ngayon. Pwede kang pumili. Sa loser na yon bilang asawa mo, o pwede kang pumili sa akin. Ikaw, gusto mo, asawa mo ako. Stephen Prescott, alam kong may kapangyarihan at impluensya ka, pero pakiusap, igalang mo naman ang sarili mo. Mahal ko lang ang asawa ko. Nora Carter, bulag ka ba o ano? Naiintindihan mo ba kung gaano karaming babae ang nahuhumaling sa akin? Bakit hindi mo na lang ako ang piliin? Gusto ko lang makasama ang asawa ko. Kasama ko, at ang aming sanggol sa loob ng tiyan ko. Magpakailanman. Pare, paano nakapagtakas ang babaeng buntis na yon? Nang ganoon? Ano ang kulang sa akin kumpara sa asawa niya? Pare, naiinggit ka ba? Kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, tumahimik ka na lang. So nasaan na yung babaeng ikinasal mo ng biglaan? Saan siya pumunta? Wala akong ideya. Bakit wala pa rito? Ang asawa ko. Tatawagan ko ang asawa ko. Ma, bakit mo ako tinatawagan? Nora Carter. Nora Carter, pumunta ka sa Walsh Residence, ngayon din. Hindi yon bahay ko. Hindi ako babalik. Ang abo ng lola mo ay nasa akin. Kung hindi ka pupunta, idudump ko ang abo ng lola mo sa imburnal. Huwag mong hawakan ang abo ng lola ko. Babalik na ako ngayon din. Mukhang, hindi ko na makikita si Stephen Prescott ngayon. Ang babaeng ikinasal dahil sa buntis na kasal ay wala rito. Umuwi na tayo. Umuwi ka at bisitahin si Lola. Apo, nakauwi ka na. Nasaan na ang manugang kong babae? Hindi namin siya mahanap. Lola. Wala siya sa Civil Affairs Office. Tama po, Lola. Hinanap namin ng kuya ko sa lahat ng lugar. Wala kaming nakitang bakas niya. Hindi makatuwiran yan. Ang manugang kong babae ay pumunta sa Civil Affairs Office. Saan napunta ang manugang kong babae? Naku, baka nadala na ang manugang ko ng pamilyang Walsh. Apo, may sasabihin ako sa'yo. Sige po, Lola. Noong panahon na iyon, ang manugang kong babae ay ikinasal sa'yo. Dahil nagmamadali lahat. Walang naganap na seremonya ng kasal. Nagtiis talaga siya, ang manugang kong babae. Ngayon, gusto kong magdala ka ng marangyang dote para sa kanya sa Walsh Residence. Sasama ako sa'yo. Sasalubungin natin ang ating manugang na bilyonaryo sa Prescott Estate. Dahil sa malaking dote, pakakasalan ko yan, na instant bride. Lola, hindi ako pupunta. Bakit hindi? Kasi hindi ko gusto yung Instant bride na yon. ang gusto ko ay Aray, masakit talaga ang dibdib ko. Aray, bakit ang buhay ko ay napakahirap? Paano ako napunta sa apo na katulad mo? Hindi ka nakikinig. Ipapadala mo ako kay lolo ng maaga. aalis na ako. Ngayon, yan ang tinatawag kong mabuting apo. Mabuting apo, hindi ka kailanman lolokohin ni Lola. Kung pupunta ka sa residensya ng Walsh at makita mo ang instant bride mo, talagang magkakagusto ka sa kanya. Fair. Talaga bang pakakasalan mo, yung instant bride na yon? Paano naman yung babaeng buntis? Yung babaeng buntis na yon. Ang iniintindi lang ay ang asawa niya. Hindi niya ako gusto. Kaya tinapos ko na ang relasyon namin. Pero, hindi mo naman gusto, yung instant bride na yon. Sapat na yung gusto siya ni Lola. Mahilig siya sa pera. At marami akong pera. Basta siya ang magpapasaya kay Lola. Tara na.
Paano nangyari na kilala ni Nora Carter, si Stephen Prescott? At pati si Stephen Prescott, ipinagtatanggol pa siya. Ngayong araw, kayong lahat, ay kailangang magbigay sa akin ng paliwanag. Siguro si Nora Carter, ang nanggulo kay Stephen Prescott. Hindi ako makapaniwala sa babaeng ito. Buntis na nga, ang tapang pa rin. Nanay, akin si Stephen Prescott, Raymond Grant, Serenity Walsh. Malapit nang umuwi si Nora Carter. Sisiguraduhin kong mapapagalitan ko siya. Nanay, nasaan ang urna ni Lola? Ibalik mo, ang urna ni Lola. Nanay, bakit mo ako sinaktan? Nag-asawa ka ng walang kwentang lalaki. Nagdalang tao pa sa anak sa labas. At ngayon, sinusubukan mo pang guluhin si Stephen Prescott. Alam mo namang gusto ni Serenity, si Stephen Prescott. Pero ikaw at ang kapatid mong bunso ay nag-aagawan sa isang lalaki. Bakit kailangan mong maging napakasama? Nora Carter, dekahong babae ka na lang. Buntis ka pa. Hindi ka gusto ni Stephen Prescott. Pakasalan mo na lang ako. Hindi kita pakakasalan. Ibalik mo, ang urna ni Lola. Ikaw, May problema si Madam Prescott. Anong nangyari? Magandang balita, napakalaking balita. Nagdala lang si Stephen Prescott ng napakamahal na regalo sa panliligaw. Opisyal na siyang nanliligaw. Malapit nang tanggapin ni Stephen Prescott ang kanyang bilyonaryong nobya mula sa pamilyang Prescott. Talaga. Serenity, narinig mo ba yun? Si Stephen Prescott ay nagdala ng napakamahal na regalo sa panliligaw. Para pakasalan ka, ang bilyonaryong manugang. Siguro sa unang tingin pa lang, ay nahulog na si Stephen Prescott sa akin. Ang galing naman ito. Magiging tagapagmana ako ng bilyon-bilyon. Ako ang magiging ginang ng Prescott Estate. Oh Serenity, ikaw talaga ang pinakamagandang anak ko. Hey. Ipinagmamalaki kita. Hihihi. Binibining Walsh, alam kong mapagkakatiwalaan kita. Maligayang bati talaga. Salamat sa suporta ninyo, Ginoong Grant. Ginang, ngayon ay kasama ni Stephen Prescott. Si Ginang Prescott, para salubungin ang bilyonaryong manugang ng Prescott Estate. Magkasamang darating sina Ginang Prescott at Stephen Prescott, MMHMM. Makikita mo kung gaano ako pinahahalagahan ng pamilyang Prescott. Noong nakaraan, hindi namin nakita si Ginang Prescott. Gusto na gusto niya talaga si Serenity. Anong iniisip mo? Bilisan mo at ihanda ang kasuotan sa kasal ni Serenity. Malapit na siyang ikasal. At saka, tawagan mo ang lahat ng kamag-anak at kaibigan natin. Sabihin mong lahat ay dumalo. Dahil dito, ang pamilyang Walsh ay diretsong aakyat sa tuktok. Oh wow! Ang sarap. Wow, Serenity. Ang ganda-ganda mo ngayong gabi. Ikaw ang pinakamagandang nobya. Siyempre naman, ang ating Serenity ay ikakasal na sa pinuno, si Stephen Prescott. Ibig sabihin, magiging tagapagmana siya ng Prescott Estate. Alam ko na talagang magtatagumpay siya. Kapag naging Ginang Prescott na si Serenity, ang buong Maplewood ay mapapasakan niya. Mejuan, Jayanhua, napakamatagumpay na ni Serenity ngayon. Huwag ninyong kalimutang alagaan. Kami sa hinaharap. Sigurado. Talagang hindi namin kayo makakalimutan. Ha. Ma, maibabalik mo ba sa akin ang urna ni Lola? Oh, hindi ba yan si Nora Carter, ang lumaki kasama si Lola sa Willow Creek? Siya nga. Nag-asawa siya ng isang mahirap. At buntis siya ng isang maliit na kaibig-ibig. Ang anak ko ay hindi basta-bastang cute lang. Huwag mong pag-usapan ang anak ko ng ganyan. Nora Carter. Ano naman kung sinubukan mong ligawan si Stephen Prescott, hindi siya magkakagusto sa isang buntis. Gusto niya ako. Talagang na-reject ka, ano? Ano? Makita si Serenity Walsh na naka-wedding dress. Malapit ng pakasalan si Stephen Prescott. Maging ang bilyonaryong manugang ng Prescott Estate. Siguradong naiinggit ka. Namumula na siguro ang mga mata mo, di ba? Oh ha. Ano? Umaasa pa rin si Nora Carter na maakit si Stephen Prescott. Iyon ang pinakamalaking biro sa lahat. Nananaginip pa siya tungkol kay Stephen. Itong babaeng ito, si Nora Carter, walang nakakaalam kung sino ang kanyang napangasawa. Sigurado akong mahirap ang lalaki, matanda, pangit at walang pera. Malamang nahihiya siya na ipakita ang kanyang mukha sa publiko. Ma, pwedeng ibalik mo na sa akin ang urna ni Lola. Narito na ang napakagandang bigay kaya. Isang mamahaling bigay kaya. Phoenix coronet at kasuotang pangkasal. Isang kristal na batong makinang na perlas. Isang pares ng imperial na jade bracelet. 1 bilyong pisong dote. Diyos ko. Kapag si Stephen Prescott ang kumilos, makikita ng lahat ang pagkakaiba. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kasagana at mamahaling bigay kaya. Mga pambihirang kayamanan, mga perlas at jade, 1 bilyong pisong dote. Wow, ito ay talagang nakakamangha. Serenity. Siya na talaga ngayon ang bilyonaryong manugang. Siyempre naman. Ma, Pwedeng huwag kang makulit, Nora Carter. Sinisiraan mo ba ang kasal ni Serenity? May tao ba? Ipalabas siya para sa akin.
Ma, hindi ako nandito para sirain ang kasal. Gusto ko lang, ang urna ni Lola, ibigay mo sa akin at aalis na ako kaagad. Dumating na sina Stephen Prescott at Madam Prescott. Lola Prescott. Nakarating ka na. Napakaganda naman. Sa wakas, makikilala ko na ang aking manugang na babae. Papasok na si Stephen. Stephen, bilisan mo at pumasok ka na. Hoy! Tapos na ang relasyon mo sa babaeng buntis na iyon. Ang bagong nobya mula sa biglaang kasal na ito. Baka magulat ka. Sige na, pumasok ka na. Dalhin mo si Nora Carter sa kwarto. Huwag mong hayaang sirain niya ang kasal. Ma, pakawalan mo ako. Ma, Raymond Grant. Ngayon, sa iyo na si Nora. Ang aming Serenity Walsh ay magiging reyna ng Prescott House. Lahat ay salamat sa iyong suporta. Bilang pasasalamat, ngayon ay maaari kang maging ikakasal ng maaga. Alam mo kung paano gawin ng tama ang mga bagay. Salamat. Narito na si Stephen Prescott. Serenity, dumating na si Stephen para pakasalan ka. Bilisan mo. Stephen Prescott. Talagang buntis na bride mo ako. Shotgun wedding. Stephen Prescott. Anong ibig mong sabihin, buntis na bride? Haha, Stephen Prescott, ang ating Serenity, ang magiging bride mo, Serenity Walsh. Halika, iabot mo ang kamay mo, kay Stephen Prescott. Haha. Teka, Sino? Sinong nagsasalita? Narito na si Madam Prescott. Hindi namin siya nakilala noong nakaraan. Madam Prescott, sa wakas, makikilala na natin siya. Serenity Walsh. Ang sabi-sabi, si Stephen Prescott, ay sobrang devoted sa kanyang pamilya. Kung mapapasunod mo si Madam Prescott, matitiyak mo na ang $1 billion na titulo, bilang asawa sa Prescott Estate. Huwag kayong mag-alala, nanay, tatay, si Madam Prescott, ay tiyak na magugustuhan ako. Madam Prescott. 3 matandang babae. 3 matandang babae. Bakit kayo nandito? Ngayon ang ating malaking araw. Ako at si Stephen Prescott, kailangan ninyong umalis. Huwag ninyong guluhin ang lugar ko. Tumigil ka dyan? Stephen Prescott. Sampailan mo siya. Alam mo ba kung sino ito? Ito si Madam Prescott. Ano? Lola. Siya si Madam Prescott. ito ang aking apo. Ako si Madam Prescott. Imposible. Paano ito nangyari? Ang kanyang apo ay hindi pala isang batang walang-wala. Siya pala si Stephen Prescott, ang boss. Kaya siya, ay talagang si Madam Prescott. Apo. Yung mga tao noong araw na iyon. Sa Sichuan Bistro. Ang nambuli sa akin at sa asawa mo. At muntik na akong bugbugin. Hanapin mo si number 3. Madam Prescott, kawan ninyo kami. Madam Prescott. Noong nakaraan, lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Patawarin ninyo kami. Oo, Madam Prescott. Ano ang nangyari? Hindi ba dapat sina Madam Prescott at Stephen ay dapat pakakasalan si Serenity Walsh? Hindi ba dapat si Serenity Walsh ay papasok sa Prescott Estate at magiging $1 billion na nobya? Ang yabang niya, ang aking apo ay magpapakasal. Sa iba, hindi kay Serenity Walsh. Ang taong pakakasalan ng aking apo ay ang aking manugang na babae. Ang tunay na $1 billion na nobya ng pamilyang Prescott. Sandali, sina Madam Prescott at Stephen ba ay talagang magpapakasal? Kay Nora Carter. Diyos ko. Nasaan ang aking manugang na babae? Bilisan niyo at dalhin niyo sa akin. Ang aking manugang na babae. Ngayon, ang aking apo at ako ay dumating na may marangyang dote. Upang salubungin ang $1 billion na nobya ng pamilyang Prescott. Kaya si Stephen ay magpapakasal. Kay Nora Carter. Hindi nagpakasal si Nora Carter sa isang batang walang-wala. Nagpakasal si Nora Carter kay Stephen Prescott. Yun pala si Nora Carter. Ay talagang ang kanilang $1 billion na nobya. Bilisan mo at magsalita ka. Nasaan ang manugang kong babae? Magsalita ka. Saan mo inilagay ang bagong kasal na asawa ng kapatid ko kung hindi ka magsasalita agad? Mas mabuti pang, hindi ka na makapagsalita muli. Ako. Raymond Grant, ano ang gusto mong gawin? Huwag kang lalapit. Nora Carter. Ngayon, akin ka na. Hahaha. Buntis pa nga ako ngayon. Oh, maliit na cute ka. Ah, Hahaha. ah, ah. Ibinigay ka na ng nanay mo, sa akin. Mas mabuti pang tumigil ka sa paglaban.
Nanay, bakit mo ito ginagawa sa akin? Anak mo pa rin ako. Hindi, teka. Nagdurugo ako. Ang sakit ng tiyan ko. Malapit na akong manganak. Ang nasa tiyan mo ay isang maliit na cute lang. Hahaha, sumunod ka na lang sa akin. Hahaha, hahaha. Ah! Stephen. Halika at iligtas mo ako. Iligtas mo ang ating sanggol. Stephen. Huwag kang umasa sa talong asawa mo, hindi siya darating. Stephen. Nasaan ka? Malapit na akong manganak ngayon. Stephen. Nasaan ang aking manugang na babae? Hindi natin pwedeng hayaan si Madam Prescott at si Stephen Prescott na mahanap si Nora Carter. Maghintay lang ng kaunti. Si Nora Carter ay magiging babae ni Raymond Grant. Kung hindi ko siya makukuha, edi hindi rin siya makukuha ni Nora Carter. Madam Prescott, wala rito ang iyong manugang na babae. Tama po, Madam Prescott. Tingnan ninyo, nandito na ang lahat. Ang manugang na babae ninyong iyon, hindi pa nga dumating. Kung malaman ni Madam Prescott at ni Stephen Prescott ang mga bagay na ginawa ko kay Nora Carter, siguradong wala na akong pag-asa. Madam Prescott, mali ang pinuntahan ninyong lugar. Wala rito ang inyong manugang na babae. Kayong lahat ay talagang hindi nakita ang aking manugang na babae. Mukhang, ang aking manugang na babae ay wala sa tahanan ng mga Walsh. Lola. Dahil wala siya rito, umalis na tayo. Umalis na tayo. Stephen. Stephen, tulungan mo ako. May tumatawag sa akin. Iyon ang aking manugang na babae. Nandoon siya. Anak, bilisan mo at sipain ang pinto. Nasa loob ang aking manugang na babae. Huwag. Stephen, huwag. Anak, bilis. Hoy, hoy. Nora Carter. Stephen Prescott, bakit ka nandito? Anong ginawa mo sa kanya? Ako. Ay. Nora Carter. Stephen Prescott. Huwag kang magpaloko sa kanya. May asawa na siya. Ang asawa niya ay isang lalaking walang pera. Ano ba ang problema mo? Ay, Ang sakit ng tiyan ko. Manganganak na ako. Manganganak na ako. Nora Carter. Nora Carter. Lola. Lola, ang sakit talaga ng tiyan ko. Pinadala ako ng nanay ko kay Raymond Grant. Natatakot ako. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Nandito si Lola. Nandito rin ang asawa mo. Lola, ano ang sinabi mo? Ang asawa ng babaeng buntis na ito. Ay ang apo ko. Apo, bakit ka nakatitig ng matagal? Ganoon ka ba kasaya? Siya talaga ang iyong biglaang kasal na nobya. Ang iyong biglaang kasal na nobya. At ngayon ay magkakambal na. Para sa iyo. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng buntis ay akin pala. Ang aking mabilisang asawa. Sa bandang huli, ako pala ang asawa ng babaeng buntis. Dalhin siya sa ospital, bilisan mo. Ay. Ano? Ang asawang walang-wala ni Nora Carter ay si Stephen Prescott pala. Siguro bulag ka. Ang aking manugang na babae ay ang pamilyang Prescott, ang bilyonaryong manugang. Dala-dala niya ang pamilyang Prescott, ang bilyon-dolyar na mga apo sa kanyang tiyan. Hintayin mo lang. Stephen, patawarin mo ako, Stephen, pakiusap. Ang Prescott Estate ay puputulin ang lahat ng negosyo sa'yo. Mula ngayon, ayaw kitang makita sa Rivergate kailanman. Tapos na. Tapos na talaga ngayon. Stephen, pero ako ang nanay ni Nora. Paalisin mo ako. Pakiusap. Huwag mong bastusin ang salitang kinanay. Hindi mo karapat-dapat iyon. Ang aking manugang na babae ay hindi kailangan ng nanay na tulad mo. Mula ngayon, aming mamahalin ang aking manugang na babae bilang kapalit mo. Mula noong bata pa siya, ikaw, ay iniwan ang aking manugang sa Willow Creek. May pumasok dito, ay empake sila at ipadala sa probinsya. Hayaan silang gugulin ang natitira nilang buhay na nagsisisi sa Willow Creek. Pakiusap. Huwag mo akong papuntahin sa Willow Creek. Madam Prescott, pakiusap. Kahabagan ninyo kami. Tara na. Ano ang itinanim, siya ring aanihin. Karapat-dapat sa kanila iyon. Ayos lang. Huwag kang matakot, Nora. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako sa labas. Sandali, Stephen. Pagpalain ka ng Diyos. Diyos, pakiusap, protektahan mo ang aking manugang. Diyos, protektahan mo siya. Pare. So, yun pala, ikaw ang asawa ng buntis? Kaya pala lagi kang nagbabahing dati. Ikaw pala, ang sinisumpa mo sarili mo. Nung gabing nilason mo ako, hindi ba ikaw ang nag-ayos na ilagay yung buntis sa kwarto ko? Pare, anong pinagsasabi mo? Mali ang pagkakaintindi mo.
Anong ibig mong sabihin? Nakahanap nga ako ng babae noon. Pero yung babaeng yon ay si supermodel na si Brianna Ford. Yung buntis, isa lang siyang tagapag-deliver ng pagkain. Nasaan si Nora? Narinig kong nanganak na siya. Kumusta siya? Bakit mo sinabing, ikaw ang asawa ni Nora? Ha? Si Nora Carter ang asawa ko. Kaya mula ngayon, lumayo ka sa asawa ko. Ikaw pala ang asawa ni Nora? Paano ka naging asawa ni Nora? Ha? Buntis siya. Paano mo siya pinabayaan na mag-isa? Pare, alam mo ba kung gaano siya nahirapan sa eskwelahan? Nung sobrang mahal na para sa kanya ang tinapay na 60 sentimo. Nasaan ka nung siya ay nagde-deliver ng pagkain habang nakausli ang tiyan? Nasaan ka noon? Kami ni Nora, magkasama kaming lumaki. Lagi ko siyang itinuring na parang tunay na kapatid. Namatay ang tatay niya sa aksidente sa sasakyan noon. Bago pa man siya may libing, nag-asawa ulit ang nanay niya at ipinaalis siya sa Willow Creek. Ganun lumaki si Nora, umaasa sa lola niya, sa lahat ng bagay. Sa totoo lang, ang galing ni Nora. Pwede sana siyang tumayo sa mas malaking entablado. Pero nagkasakit ang lola niya, kaya isinuko niya ang mga pangarap para sa bayarin sa ospital. Talagang isinuko niya ang buong buhay niya. Pero hindi man lang siya pinagbigyan ng tadhana. Manugang ko. Ang hirap ng buhay na dinanas. Ang dami na niyang pinagdaanan dahil lang sa bayarin sa ospital ng lola niya. Kaya siya nagpakasal sa'yo bilang bigla ang kasal. Lola, ibig mong sabihin, si Nora ay nagpakasal lang sa akin para sa bayarin sa ospital ng lola niya. Ano pa ba? Akala mo ba pera mo ang habol niya? Mali ako. Nagkamali ako ng paghuhusga sa kanya. Nanganak na siya. Nasaan ang aking manugang na babae? Nasaan ang aking asawa? Stephen Prescott, Madam Prescott, huwag kayong kabahan. Lahat, maayos ang panganganak ni Mrs. Prescott. Nanganak siya ng kambal, isang lalaki at isang babae. Ay naku, ang galing naman, haha. Sa pamilya Prescott, isang tagapagmana lang sa bawat henerasyon. Pero ngayon, binigyan tayo ng biyaya ng kambal. Tiyak na pinapanood tayo ng ating mga ninuno. Ang pinakamalaking kontributor sa ating pamilyang Prescott ay narito. Hoy, manugang. Gising ka na. Lola, nasaan ang sanggol? Nasaan ang aking sanggol? Nora. Narito ang mga sanggol. Nora, lalaki at babae, kambal. Stephen. Stephen, anong ginagawa mo dito? Huwag kang matakot, manugang, huwag kang matakot. Lola, siya iyon. Sabi niya kung hindi ako, magdi-divorce sa'yo, sa asawa ko. Itatapon niya ito sa dagat para sa mga pating. Ano? Ikaw talaga? Nawawala ka ba sa sarili mo? Manugang, asawa mo siya. Ang asawa mo ay ang bilyonaryong buddy's boss. Stephen Prescott. Ikaw nga talaga ang aking asawang gulay. Nora. Ikaw nga talaga ang aking bigla ang kasal na nobya. Maligayang pag-uwi, ginang ng bahay. Nora Carter. Ang dalawang ito, ang pinakamahusay na yaya, narito lang para sa mga sanggol. Kamusta, ginang ng bahay? Ang dalawang ito, ay narito para lang mag-alaga sa iyo. Ang isang ito, ang mag-aasikaso ng iyong pagkain at pangangalaga araw-araw. Ang isang ito, ang tutulong sa iyong paggaling at pagbabalik hugis, pagkatapos mong manganak. Kamusta, ginang ng bahay? Lola, hindi ko kailangan ang lahat ng ito. Bata ka, nasa paglilimlim ka pa, kailangan mo nang mag-aalaga sa iyo. Bukod pa riyan, ginang Prescott ka na ngayon. Ikaw ang ginang ng bahay na ito. Tandaan, mula ngayon, siguraduhing alagaan ng mabuti si Ginang Prescott. Ang munting binatang Ginoo. At ang aming munting dalagang Ginoo. Opo, ma'am. Halika, Nora Carter. Tingnan mo, ito ang kwartong. Maghahati kayo ng apo ko. Hahaha, Lola. Kaya ako ay makikitulog kay Stephen Prescott. Siyempre, mag-asawa kayo. Nora Carter, magpahinga ka ng maaga. Lola. Ikaw rin, magandang gabi.
Stephen Prescott. Natatakot ka ba sa akin? Hindi ako natatakot. Bakit Stephen Prescott pa rin ang tawag mo sa akin? Hindi ba dapat magbago ka na ngayon? Mahal. Pasensya na, Nora. Kasalanan ko ito. Mula ngayon, pangako ko, na pag-aalagaan kang mabuti. At alagaan din ang ating sanggol. Eldeneth. Kakapanganak ko lang. Nasa paglilimlim pa ako, alam mo. Alam ko. Ano sa tingin mo ako sa'yo? Ha? Ikaw, Gusto ko lang. Nahalikan ka, pwede namang magbigay ng mabilisang halik habang nasa paglilimlim. di ba? Hindi ko talaga alam. Sa tingin ko pwede naman. Gusto ko lang, nabigyan ka ng marahang halik. Nora Carter. Hayop ka, ano ba nang ginagawa mo? Ano nang problema mo? Nagpapagaling pa ang manugang kong babae. Mula sa panganganak, hayop ka talaga, kahit na hindi mo na talaga mapigilan. Kailangan mong magpanggap na kaya mo. Wala akong ginawa, Lola. Umalis ka na dito, habang nagpapagaling pa ang manugang ko. Matulog ka sa study room. Lola, wala talaga akong ginawa. Sige na. Seryoso. Nora Carter, Nora Carter. Kung lalapastanganin ka uli ng hayop na iyan, sabihin mo lang sa Lola. Papaluhurin ko siya. Sa durian. Salamat, Lola. Bakit ka nagpapasalamat? Pamilya tayong lahat. Mula ngayon, nandito na ang Lola at ang asawa mo. Mamahalin ka at pahahalagahan. Lola, ang baby ko. Oh, Lola. Stephen. Pagkalipas ng ilang araw, gusto kong bumalik sa eskwela. Hoy, Nora Carter, magpahinga ka pa ng ilang araw. Isasakay kita pabalik pagkalipas ng ilang araw. Mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Pair. Kakabalik lang ni Cara Bennett sa States. Sige, nakuha ko na. Lola, Nora. Pupunta muna ako sa opisina. Ano ba? Ano bang napaka-urgent sa trabaho? Aalis ka ng biglaan? Hindi mo pa nga natatapos ang pagkain mo. Lola, dadalhan ko siya ng sabaw. Mamaya sa opisina niya. Kain muna tayo. Kumain ka. Ang dating nililigawan ni Stephen, si Cara Bennett ay bumalik na. Dali-daling pumunta si Stephen. Ngayon, magkasama sila ni Cara Bennett sa opisina niya. Stephen, ang tagal-tagal na rin. Matagal na nga. Cara Bennett. 2 taon ka nang wala. Ngayon, nanalo ka na ng gantimpalang Golden Melody. Napakalaking bituin ka na ngayon. Stephen, ang bilis mong nagmamadaling pumunta rito. Para lang makita si Cara Bennett. Ito pala, ang babaeng hinahanap ni Stephen. Ang babaeng napilitang pakasalan. Stephen, ay naku. Siya si Ginang Prescott, gumastos ng ₱250,000 para makakuha ng napilitang asawa para kay Stephen. Hindi naman talaga, nagustuhan ni Stephen siya. Sa totoo lang, swerte lang talaga siya. Nabuntis sa isang gabi, nakalamang dahil doon. Kumpara sa nakakabulag na, si Cara Bennett, medyo pangkaraniwan lang talaga siya. Ngayong ang babae ng pangarap ni Stephen, si Cara Bennett, ay bumalik na. Bumalik na naman siya sa simula. Pasensya na. Ang kandungan ko ay nakalaan para sa asawa ko. Kung hindi, may inggit siya. Cara Bennett, may asawa na ang kapatid ko ngayon. May asawa na siya.
Stephen, pag-usapan natin ang pagtatrabaho ng magkasama. Cara Bennett, Ang Prescott Corporation ay laging naghahanap ng perpektong boses. Noong sumali ka sa paligsahan sa pagkanta, bigla kang sumikat. Ngayon na ikaw ang pinakamagaling na diva. Ikaw dapat ang unang pipiliin ni Stephen. Pero hindi. May isa pang boses noon, dalisay at kristal na malinaw. Iyon ang boses na hinahanap-hanap ko sa lahat ng mga taong ito, sa lahat ng mga taong ito. Pare, tungkol ba sa Nora Carter? Tama ka. Si Nora Carter na ito ay isang buhay na alamat. Noong araw, siya ang may pinakadalisay, pinakamagandang boses na talagang nakalamang kay Cara Bennett. Akala ng lahat, sasali siya sa malaking paligsahan sa pagkanta. Pero bigla na lang siyang umatras. Mula noon, nawala siya ng walang bakas. Sa lahat ng mga taong ito, hinanap ko siya. Pero wala talaga. si Stephen Prescott pala, ay hinahanap din si Nora Carter. Tigilan mo na ang paghahanap. Noon pa, may pinapahanap na ako, para bayaran siya, at paalisin. Per. Wala na ang Nora Carter na iyon. Bakit hindi na lang tayo makipagtrabaho kay Cara Bennett? May malaking handaan ang Prescott Corporation bukas. Doon na lang natin gawin opisyal. At magsimulang makipagtrabaho sa'yo. Stephen. Inaasahan ko ang ating pagtutulungan. Nora Carter. Kyle Moore. Anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ako sa Prescott Corporation. Ayos ka lang ba? May nambubuli ba sa'yo? Sa Prescott Estate? Wala. Napakabait sa akin, ni Lola at ng asawa ko. Narinig ko na ang lahat. Ang pangarap ni Stephen Prescott. Si Cara Bennett ay bumalik na. Nora Carter. Hindi. Siguro dapat tawagin kitang Nora Carter. Kung hindi ka sana, umalis sa paligsahan noon. Superstar ka na ngayon. Ma, sasali ako sa paligsahan sa pagkanta. Ito ang pangarap ko. Hindi ka pwedeng sumali. May nag-aalok ng 50,000 piso para umatras ka sa paligsahan. Hindi ako aatras. Ikaw, may sakit ang lola mo, kailangan niya ng malaking pera para sa gamot. Ang 50,000 pisong ito, ang makakapagpagaling sa kanya. Gusto mo ba ito o hindi? Para sa mga mayayaman lang ang pangarap, probinsyana ka lang, dahil lang marunong kang kumanta, akala mo makakasabay ka sa malalaking artista. Mga bituin at karagatan, hindi para sa iyo iyon. Ang meron ka lang ay ang matinding realidad, sa harap mo. Pumunta ka, at maghukay ng kamote sa bukid. Nora Carter. Kunin mo ito. Naalala mo pa ba kung paano namatay si Lola? Naalala mo ba ang paraan ng kanyang pagkamatay? Naipon ko na ang pera. Pero kinain ni Lola ang gamot. Sinabi niyang ayaw na niya ng gamutan. Ayaw niyang maging pabigat sa akin. Ayaw ng lola mo na maging pabigat sa'yo. Gusto niyang maging pinakamaliwanag na bituin ka sa entablado. Gusto kanyang maging superstar ng sarili mong buhay. Nora, sundin mo ang iyong mga pangarap. Stephen, anong ginagawa mo? Baby, tapos na ang iyong pangangalaga. Makakasama na ulit ng asawa mo sa kwarto. Baby. Baby, ang bango-bango mo. Bitawan mo ako. Babe, hindi mo ba ako hinanap? Ayaw mo bang bumalik ang asawa mo sa kama mo? Ako. Honey. Gusto na gusto kitang halikan. Ikaw. Ano tong bagay na to? Umiyak ang bata. Lola, tingnan ko ang bata. Nora Carter, dapat kang magpahinga. Hayaan mo na lang si Stephen Prescott ang pumunta. Halika na. Tara na.
Bilisan mo at lumabas ka. Lola, sinadya mo ba ito? Hindi mo ba nakikita? Malungkot ang asawa mo. Anong nangyari kay Nora Carter? Gago ka. Ikaw ang dapat na pinaka-nakakaalam. Ngayon, dinalhan ka ng asawa mo. Nang sopas na may pagmamahal, pero pagkatapos niyang umuwi, parang bigla siyang naging malungkot. Pumunta si Nora Carter sa kumpanya. Mukhang hindi siya maganda ang trato sa opisina. Ang manugang kong babae. Lumaki kasama ako sa Willow Creek. Napakaliit niya noon. Madalas siyang inaapi. Pinipigilan niya lahat at hindi nagsasalita. Sa totoo lang, nakakalungkot talaga. Bilang asawa niya, trabaho mong ipagtanggol siya. Maging sandigan niya, magpakailanman. Naiintindihan ko, Lola. Sa party bukas, plano kong magkaroon ng malaking pag-amin. Ngayon tama na iyan. Nora Carter. Tingnan mo. Ito ang damit na pinili ni Stephen Prescott para sa'yo. Damit? Tama. Bilisan mo, subukan mo. Maya-maya, papapuntahin ko ang driver para ihatid ka sa party. Cara Bennett, ang party na ito ni Stephen Prescott para sa'yo ngayong gabi ay talagang kakaiba. Si Cara Bennett ang tunay na pag-ibig ni Stephen. Siya ang babaeng minamahal ni Stephen. Ang ganda-ganda. Bakit nandito siya? Talagang naghahanap lang siya ng kahihiyan. Ikaw pala si Stephen Prescott, ang lalaking gumastos ng $250,000 para pakasalan ang isang flash wedding bride. Ah, ikaw pala si Stephen Prescott. Gumastos ka ng $250,000 para pakasalan ang isang shotgun bride. Ako yun. Ang panlasa ni Stephen Prescott ay talagang bumaba na ngayon. Paano siya nagkagusto sa isang ordinaryong tulad mo? Ang ating Cara Bennett, isinilang lang siya na may kahanga-hangang boses. Ngayon, meron na siyang Milyon-milyong tagahanga, isang super pop diva. Anong karapatan mo para ikumpara ang sarili mo kay Cara Bennett? Ang tanging meron ka lang ay, buntis ka sa anak ni Stephen. Congratulations, nauna ka sa buhay. Pero minsan, ang pagiging buntis ay isang talento rin. Ang handaang ito ay inihanda para sa akin ni Stephen Prescott. Bakit ka nandito? Malinaw na nandito siya para manmanuhin kung gaano kamahal ni Stephen, ang ating pop diva. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit hiniling ng asawa ko na pumunta ako rito. Cara Bennett, maya-maya, may malaking plano si Stephen na pag-propose sa iyo. Talagang, magpo-propose na siya. Totoo ba yan? Si Stephen Prescott ay kasal na. Sa isang babaeng tulad niya, hindi siya magpo-propose ulit sa kanya. Talagang magpo-propose si Stephen kay Cara Bennett. Kaya, si Cara Bennett ay magiging Mrs. Prescott na. Tama ba yan? Nora Carter, narinig mo ba lahat yan? Ikaw at si Stephen ay isang pagkakataon lang. Hindi ka niya mahal. Ang mahal niya ay ako. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Nasa bansa na ngayon si Cara Bennett. Wala kang silbi. Kaya mas mabuting umalis ka na. Mula nang magkasakit ang lola, wala na akong kinantang kanta. Alam mo, ang paghabol sa pangarap ay luho ng mayaman. Ayokong maging pabigat kay Nora. Nora, maging superstar ka ng sarili mong buhay. Hello sa lahat, ako ang contestant number 04, si Nora Carter. Pakinggan ninyo ang boses ko, at may makikita kayong kakaiba. Dumating na si Stephen Prescott.
Stephen, nandito ka na. Nasaan si Nora? Nasaan si Nora? Pare, nakita mo ba ang hipag mo? Bakit ang unang ginawa niya ay hanapin si Nora Carter? Ang Nora Carter na iyan ay isang walang kwentang shotgun bride. Walang kwentang shotgun bride. Hindi magkakagusto si Stephen sa kanya. Stephen, usap muna tayo tungkol sa negosyo. Per, Sino ang kumakanta ngayon? Yan ba ang boses na hinahanap ko? Si Nora Carter ba yan? Nora Carter. Diyos ko, maaari bang talagang iyon ang... Maalamat na boses mula noon? Ang tagal nang nawawala si Nora Carter. Bakit bigla siyang sumulpot dito? Paano naging si Nora Carter? Binayaran ko siya ng pera noon pang mga taon. Paano siya muling sumulpot? Kuya, yung boses, parang galing doon. Napakaganda noon. Sa totoo lang, hindi ka panipaniwala. Ang pagkanta ni Nora Carter ay talagang walang katulad. Mas maganda pa kaysa kay Cara Bennett. Nora Carter. Sino ka talaga? Bakit ikaw? Nora Carter. Diyos ko. Kuya. Ikaw pala ang bagong manugang namin? Kailangan nating hanapin si Nora Carter, ang boses. Nora Carter. Ikaw pala talaga si Nora Carter. Ako nga. Alam mo ba? Sa lahat ng mga taong ito, hinahanap-hanap kita. Kaya pala itong babaeng itong napakasal lang ay hindi lang isang ordinaryong tao. Siya pala ay si Nora Carter. Sa harap ni Nora Carter, biglang nawalan ng kinang. Si Cara Bennett. Pwedeng pagdudahan ang moral ng mga mayaman, pero hindi mo mapag-aalinlanganan ang kanilang panlasa. Talagang hindi siya si Nora Carter. Bakit? Siya ang taong pinagbayaran ko noon. Kaya ang taong nilagyan mo noon, mga taon na ang nakalipas, ay ikaw pala. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Noon, si Nora Carter ay papasok na sa kompetisyon. Pero si Cara Bennett ay nilagyan ng nanay ni Nora Carter para pilitin siyang umatras. Cara Bennett. Sinigurado mong umatras si Nora Carter para manalo ka, hindi ba? Bakit mo ginawa yon? Hindi ako iyon. Kung hindi umatras si Nora Carter. Paano siya nakakuha ng unang pwesto? O naging isang superstar? Diyos ko, kaya pala si Cara Bennett ay naging sikat. Stephen Prescott, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi na kailangan magpaliwanag. Ang Prescott Corporation ay titigil na sa pakikipagtulungan sa iyo. At kung paano mo pinilit si Nora Carter na umatras sa kompetisyon, ilalantad ko rin yun sa media. Oras na para bumaba ka. Sa iyong pedestal bilang superstar. Stephen, hindi mo ito magagawa sa akin. Ginoong Prescott. Pwede ka nang mag-propose ngayon. Stephen. Stephen Prescott, plano mo bang mag-propose kay Cara Bennett? Saan ka pupunta? Ikaw. Gustong mag-propose kay Cara Bennett. Bibigyan kita ng konting espasyo. Ang pregnancy brain ay 3 taon tumatagal. Ang bobo mo naman. Anong ibig mong sabihin dyan? Kayo ni Cara Bennett, mga legal na mangmang ba? Asawa ko si Nora Carter. Kung mag-propose ulit ako sa'yo, bigami na yon. So, hindi ba't gusto mo mag-propose sa akin? Hindi. Stephen Prescott, baka gusto mong mag-propose kay Nora Carter. Pero si Stephen Prescott, kasal na kay Nora Carter, di ba? Kasal ako kay Nora Carter. Pero gusto ko pa rin makita ng buong mundo. Akong magbigay sa asawa ko ng isang epic na proposal. Magaling, anak. Kahit si Madam Prescott ay dumating mismo. Saan ka ba galing? Bumalik ka saan ka man galing. Si Nora Carter ay manugang ko. Binigyan niya ang aming Prescott Estate ng 2 gintong apo. Bilyonaryong manugang namin siya. Ikaw?
Ni hindi ka karapat-dapat magsintas ng sapatos niya. Ginang Prescott, alisin mo sila dito. Palayasin mo sila sa Prescott Estate. Huwag. Pakiusap, huwag, may bahay. Ngayon, ito ay isang maliit na babala lamang. Ayokong may mang-api, kailanman, sa aking manugang na babae, kung hindi, ang nangyari sa kanila ngayon, ang mangyayari sa iyo bukas. Manugang, nandito ang iyong lola para suportahan ka. At ang dalawang mahal na apo. Kami, ang iyong pinakamatibay na sandigan. Sa bandang huli, ang tadhana ay nag-aalaga sa lahat sa sarili nitong paraan. Kaya, sugod lang sa iyong mga pangarap ng walang takot. Ang kaligayahan ay naghihintay sa iyo, nasa kanto lang. Nora Carter. Mula sa unang sandaling nakita kita, umibig na ako sa iyo. Nakipag-away ako sa sarili ko dahil dito. Nagsiselos pa nga ako sa sarili ko. Sobrang saya ko lang, napakasaya. Na maging asawa mo. Pakiusap, pakasalan mo ako. Mamahalin kita ng buong puso. Pakasalan mo siya, pakasalan mo siya. Oh. Stephen Prescott. Akala ko talaga, magpapakasal ka sa iyong puting liwanag, kay Cara Bennett. Ang meron lang sa amin ay trabaho. Wala nang iba. Hindi ko siya gusto, hindi talaga. Ikaw ang una kong minahal. At ikaw ang tanging tunay kong pag-ibig. Nora. Mahal kita. Ikaw rin. Ang unang tao na minahal ko. Stephen. Mahal din kita. Ano ng problema? Nora. Pwede ba akong bumalik sa ating kwarto at doon matulog ngayong gabi?